Uso na talaga ngayon ang pakapalan ng mukha, 'no? Hindi na tinitingnan kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin. Ang importante meron siyang nagawa na something na sa tingin niya ay makakasira sa pangalan ng isang tao. Ganyan talaga itong si Trillanes. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan kung anong utak meron itong tao na ito. Masyadong delusional, masyadong nag-halucinate, masyadong nakakakita na ng kung ano-ano. Ang tawag ko dyan ay pathological liar. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isang episode na naman po ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito dito sa ating programang Dagundong. Alam mo ninyo, yung pathological liar, hindi ko naintindihan niya nung araw, pero sa simpleng explanation sa akin ng aking dating kasamahan sa hanap buhay dyan sa lalawigan po ng Palawan when I was there in the in the late 90s and early 2000, kung sabagay hanggang 2017 although tayo putol-putol ang pag-stay doon. Anyway, somehow ang explanation sa akin ng aking kaibigan, yung daw pathological liar ay yung bang taong sa sobrang pagsisinungaling, pati siya naniniwala na sa sarili niyang kasinungalingan. Ganon katindi. At mukhang ganito na ang takbo ng isip nitong si Antonio Trillanes. Abay magtakin mo may bago na naman siyang pakulo. At di umano'y siya daw ay sinusuhulan ni Senator Bongo para nang sa ganon ay itigil at iurong yung excuse me, para nang sa gayon ay iurong yung kaso na kanyang isinampa sa ombudsman. May kaugnayan doon sa usapin ng plunder o pandarambong kung saan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ko maisip saan kumukuha ng kapal ng mukha itong tao na ito. At nagagawa niya na makapagsabi ng mga bagay na imposible. Sapagkat una tigil sa lahat, kung ako si Bongo, hindi ko man ikaw papatusin. Hindi baga? Hindi mo kita papatusin. At ano pa kaya kung sasampa ka ng kaso? Ilang beses mo na bang ginawa yung mga kaso na ganyan? Pero yung dumating ka sa punto na ikaw susuhulan para lamang i-atras ang kaso, ba hindi? Kasi si Senator Bongo, pag alam niyang nasa tama naman siya, sige, tuloy mo lang yan. And the truth shall set us free. Di ba nga? Sa madaling sabi, ituloy mo yan. Sige, sampa ka ng kaso. At tuloy naman ang investigasyon kung ano man ang mga nangyayari ngayon. At suportado naman natin yan, sabi nga ni Senator Bongo. Pero yung ako magpapadala sa iyo ng mga emisaryo para lamang ikaw ay suhulan at sabihin na itigil na yung kasong sinampa mo laban sa akin, I will never do that. I will never do that. Yan ay isang malinaw na kaso ng pathological lying. Di ba nga? Ewan ko, pero alam nyo, kaya siguro nagagawa niyan dahil una, it is really very easy to very easy to judge. It is really very easy to to accuse someone. Napakadali lang yan. Sa tingin ko pa naman itong si Senator Bongo, hindi ito pala patol sa ganyan No, hindi ito pala patol sa ganyan. Kasi nung una, hindi baga, malinaw na malinaw nung una. Hindi ko maalala kung ano mga issue nun. Pero allegedly, merong tato na dragon o kung ano man sa likod. Etong si Senator Bongo. Bago pa siya kumandidato nun. Di ba? Naalala ninyo? And in fact, napaghubad niya.
napaghubad nitong si Antonio Trillanes, si Bongo. At ipinakita yung kanyang likod, walang tato. Liban doon sa marka ng bintosa. Yung mainit na baso, tinatapal sa likod para higupin yung lamig ng katawan. So, ganun na nangyari. Walang napatunayan si Trillanes. So, doon pa lang lumabas na ang kanyang kasinungalingan. Palpak ang kanyang mga diskarte. At ginagawa niya ito para discredit ang organisasyon o ang sirkulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. But hindi siya nagtagumpay. No? And after that, hindi naman siya binalikan ni noon ay Special Assistant to the President na si Senator Bongo, na ngayon ay si Senator Bongo. Hindi siya binalikan, hindi siya kinasuhan or what. Hinayaan na lang niya. Sapagkat alam niya na ang asong tahol ng tahol, walang laman. Wala. Yung asong tahol ng tahol, yan ang pinakaunang duwag. Nananakot para hindi mo siya lapitan. Yung pagtahol-tahol na yan ay isang uri ng defense mechanism. No? At ang aso kasi, kapag ka mangangagat, hindi na tumatahol yan. Aamoy-amoy kanya sabay sagbang. Di ba? Sabay kagat. Ganun. Pero sa kaso ni Trillanes, ay daig pa niya ang pero sa kaso ni Trillanes ay daig pa niya yung asong ulol. Sapagkat yung asong ulol pag nakakita ng kalaban niya, di ba, naglalaway pa yan. Ito hindi. Matindi ito. Kasi ito ay lumalabas kapag panahon, kung ano man, basta't may ginawang exceptional or may ginawang maganda. Ang sino man sa panig ng Duterte, bigla itong lalabas at maghahanap ito ng masisiraan. And this time, bumabango na naman ang mga Duterte, lalo bumabango yung pangalan ni Sara Duterte, wala na silang maikaso. No? Wala na silang maibato laban kay Vice President Sara Duterte. Naliban na lamang yung katatahol nitong kanilang clown sa Malacanang na si Attorney Anticlair. Yan. Ewan ko ba, abogado ba talaga yan? Hindi ba? So, hindi sila nagkakaiba kung tutusin Si Anticlair at saka si Trillanes, hindi sila nagkakaiba They always bark at the wrong tree. But anyway, ayun nga, balikan natin yung sinasabi ko kanina. Kung ako, si Senator Bongo, Trililing, hindi kita papatulan. Hindi. Kasi una, ala namang laman ang mga pinagsasasabi mo. Diba? Para ano at ikay susuhulan ko? Ay di yung perang gagastusin ko sa'yo, ibigay ko na lang sa mga taong nangangailangan. Itutulong ko na lang. Ala naman nabanggit ko magkano, pero syempre, palagay ko hindi yun bababa ng 1 milyon. Pagka nagsalita ito, hindi bababa ng 1 milyon yan. At sino ka naman? Para, di ba, kahiya-hiya naman. Susuhulan ka ng piso. Tumahimik ka lang. Ano ka, binigyan ng candy? Daig mo pang bata. Di ba nga? Pero kung i-analisa mo, para na rin nakikinikilit ako, babawiin ko yung sinabi ko. Mukhang hindi mukhang tawag dito. Hindi. Ito kasi, yung kasing asong ulol, pag tinamaan ng virus yan at umepekto na sa utak yan ay nagmamanifest. Pero ito naman hindi may timing, tumatiming din ito. Si Trililing. So, daig pa niya talaga ang asong ulol. Mas magaling ito sa asong ulol. Oo. Kaya, iyon, lalabas na naman at kung ano na naman kasinungalingan ang pinagsasasabi. Kaya, sabi ko sa iyo, payo ko sa iyo kahapon, hindi naman ako magaling at hindi rin naman ako naggagaling-galingan Trililing, Pero kahit na ayaw mo kung maging kaibigan, kung ano man ang nasa isip mo, magbibigay pa rin ako ng isang unsolicited advice. Please, tigilan mo na yan. Bigyan mo ng kahihiyan ng iyong pamilya.
nakakahiya eh. Kasi kung, ewan ko, pero palagay ko, ang hiya na sa pinaggagawa mo nito, ang nahihiya yung iyong pamilya. Pamilya mo nahihiya sa mga pinaggagawa mo na yan. Kaya tigilan mo na. No? Maawa ka sa pamilya mo. But hindi ko, again, hindi ko alam kung may pamilya ka na, kung may sarili ka na, may asawa ka na, or may mga anak na, hindi ko alam. But I'm not here para idamay sila sa usapin ito. Natatanong ko lang at nababanggit ko lang kasi nakakaawa yung iyong mag-ina, nakakaawa kung meron ka mang mag-ina, nakakaawa ang iyong anak. Diba? Ano na lang ang iisipin ng mga tao kapag nakikita nila ang anak mo? Di ba? O kaya lalo na kung pumapasok ito sa paaralan, sa school o sa universidad, hindi ba guys, isang malaking kahihiyan? O hindi totoo na sasabihin, galing ng tatay mo, galing ng airpas. Hindi totoo yun. Kaplastikan yun. Nahihiya lang sila magsabi, pero reading between the lines, di ba? Nakakahiya ang iyong ama. Parang gano'n ang gustong sabihin. Yeah. Kung ako, Mr. Trillanes, tantanan mo na. Hindi dahil sa ikaw ay magaling at nakakasakit, kundi tantanan mo na kasi nakakahiya ka na. Oh, nakakahiya ka na, Trililing. Lahat ng mga pinagsasasabi mo, hanggat maaari. Kaya lang, walang ibang mapagpiestahan ang media ngayon eh. Walang ibang mapagpiestahan ang media ngayon. Kaya kahit papano, pinatulan ka na lang. Ay, nako. Trililing again. Payong kapitbahay. O kung ano man. Kasi hindi mo naman ako ituturing na kaibigan. Pero, payo lang, This is an unsolicited advice. Tigilan mo na yan. Tapusin mo na ang iyong, di ko alam kung krusada mo yan, para ibagsak ang mga Duterte. Kasi una tigil sa lahat, anong iyong mapapala? Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ka na mananalo. Hindi ka na makakabalik sa Senado. Di ba ga? Unless na gumawa kayo ng kabalbalan at hindi naman papayag si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagagawa kayo ng kawalang hiyaan para lamang ikaw ay makalusot o manalo. Di ba ga? Kaya again and again and again, bumangon ka na. Kasi mahirap na yung ganyan na gising ka, nagtutulog-tulugan ka, pero binabangungot ka. Mahirap yan. Mahirap yan. Kaya tama na ang pagkukunwari, tama na ang pagtutulog-tulugan. Gumising ka na, bumangon ka na, at gawin mo ang mas higit na karapat-dapat para sa iyo at para sa pamilya mo. Maraming salamat po rin mga kaibigan at isa na naman pong episode ang ating pong saluhan ngayon pong mga sandaling ito. Ako po'y patuloy na nagsasabi na tayo po ay magsasama-sama sa paggising sa mga taong hanggang ngayon ay nagtutulog-tulugan. Atin silang gugulantangin, atin silang yuyugyugin. We're gonna shake them until they stand up or until they wake up and stand up para sa kanilang dapat na, ayun naman yun, para sa mas karapat-dapat nilang gawin. And we will do that gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.